Nakataas ang kilay na tanong ni Manager Grace kaya't nagkatinginan kami ni Jacob. Napakamot si Jacob sa kanyang batok. Ngumiti lang ng marahan kaya't ngumiti rin ako pabalik sa kanya. Di sinagot ang tanong ni Manager Grace. Prepare, models! Magsisimula na! Sigaw ng photographer. Nilahad naman ni Jacob ang kamay niya kaya't nakangiti ko tong tinanggap. Giniyan niya ako sa aming pwesto. Pose! Sigaw ng photographer kaya nag-pose kami ni Jacob. Humawak ako sa kanyang dalawang balikat bilang suporta dahil tinaas niya ang binti ko ka-level lamang ng kanyang bewang. Inawakan niya rin ng marahan ng binti ko habang ang kanyang kamay ay nasa aking bewang. Halos wala ng space sa pagitan namin dahil sa sobrang lapit namin sa isa't isa. Maraming staff at manonood ang nagsinghapan dahil sa pwesto namin. Perfect! Good job! Ganyan nga. Sigaw naman ng photographer at mabilis ang pag-ilaw ng flash sa amin. Next pose. Pumesto si Jacob sa likod ko at saka niyakap ang aking bewang. Ang kanyang ulo ay nakapatong sa aking balikat habang ako naman ay nakalingon sa kanya. Nagkadikit ang aming mga mata dahil sa sobrang lapit habang ako naman nakatitig sa mata ng isa't isa pero hindi ko na lang ito masyadong pinansin. God! Nice chemistry! Bagay na bagay! Komento ng mga nanonood kaya't napangiti ako. Natapos ang shooting ng ilang shot pa bago sila nagpalakpakan. Nagkatinginan kami ni Jacob kaya ngumiti ako sa kanya nang nitian niya rin naman pabalik. Juliet! Jacob, come here! Tawag ni Manager Grace. Kasama niya ang ilan pa sa mga staff kaya't nagkatinginan kami ni Jacob na nagtataka. We decided that the both of you will be our model. We're gonna shoot in the beach again but instead of using fake props, sa totoo lamang. Beach na tayo magsushoot. Pinaliwanag ni Manager Grace kaya nagkatinginan kaming muli ni Jacob. Nakangiti na ito ngayon kaya't napangiti rin ako sa excitement. Ilang days po ba? Tanong ko naman. 3 days and 2 nights. Nakangiti ang sabi ni Manager Grace kaya masaya naman akong sumang-ayon. Pagkatapos ng magbihis ng damit ko kanina, nag-ayos na ako papaalis. Nagpaalam na ako kay Manager Grace at sa ilan pang staff. Nagtaka ako nang hindi ko na makita si Jacob. Tinanong ko si Manager Grace kung nasaan si Jacob. Ang sagot naman niya, umalis na daw. Kaya tumango na lang ako at napatingin ako sa relo ko. 5:00 na. Nagulat ako na may kotseng huminto sa harapan ko. Binuksan niya ang bintana kaya't nakita ko na kung sinong tao nagda-drive. Jacob, hop in. Aya nito na hindi ko na tinanggihan pa dahil makakalibre naman ako ng pamasahe. Kanina pa ako naghihintay ng taxi pero wala man lang dumaan. Mabuti na lang nandito si Jacob. Mamaya na ang alis natin. Uuwi ka na ba? Anong oras bang alis natin? Mamayang 9 na. Gusto sana kitang iyain kumain ngayon pero baka gusto mo magpahinga bago tayo umalis kaya wag na lang. Sagot nito. Hindi. Sa biyahe na lang siguro ako magpapahinga. Ayoko rin naman kasing umuwi pa Nakayoko kong sabi. Baka naroon pa rin ang dalawa na masyado masakit sa mata. Uuwi rin ako mamaya kung maghahanda ako ng damit para sa shooting. Naramdaman kong gusto niya sana magtanong pero pinipigilan niya lamang ang sarili. Buti naman, ayokong pag-usapan muna yon. Uminto ang sasakyan ni Jacob sa tapat ng restaurant. Nauna siyang bumaba bago buksan ang pintuan sa pwesto ko. Nakangiti naman akong nagpasalamat sa kanya. Sabay kaming pumasok sa loob ng restaurant. Masyado magaan ang atmosphere sa loob at makikita mong couple lamang ang kumakain dito dahil pang dalawahan lamang ang mesa at upuan. Samahan mo pa ng mga candlelight sa gitna ng lamesa at saka mga red roses. Maririnig nyo na ang mahinang pagtugtog ng violin na mas na nagpaparomantic dito sa loob. Nahiya akong umupo sa upuang hinila nila para sa akin ni Jacob. Bago siya umupo sa aking harap. I know there is something wrong about your marriage life, Juliet. Simula ni Jacob. Napayuko naman ako na nakatingin. Tell me, sinaktan ka ba ng asawa mo physically? Nagtitimpe sa galit na tanong niya. Marahan lang akong umiti at saka tumingin sa kanya. No, hindi niya magagawa sa akin yon. Desididong usal ko. Kahit na mas doble pang binibigyan niya sa aking sakit, emotionally, natigil lang kami sa pag-uusap nang makarinig ako ng pamilyar na tinig. Honey, you are so sweet.
I love you so much. Sabay kaming napatingin ni Jacob sa hindi kalayo ang lamesa. Nakita ko kung paanong kumunot ang kanyang noo at kung paanong kumuyom ang kanyang kamao na makilala ko sa lamesang yon. Your husband is here with his mistress? Seryosong usal niya habang masamang nakatingin sa kanila. Hinawakan ko ang kanyang kamay na nakakayom para naman pakalmahin siya. It's okay, Jacob. Mahina akong tugon at napahagat labi. Okay? Paano naging okay yan, Juliet? He is cheating, for Pete's sake? Naiinis na usal niya. Napatigil kami nung dumating na ang order namin. Tahimik lang namin kinain yun at nakiramdam sa isa't isa. Ayoko ng gulo kaya't kahit masakit ng kaunti, magpapanggap na lamang akong okay ang lahat. I never thought you would be this weak, Juliet. Hinahayaan mo silang lukohin ka. Alam mong hindi mo kayang sumugod doon at tumaban, kaya akong gagawa para sa'yo. Seryosong mukha nang sabihin iyon. Hinawakan ko siya sa kanyang kamay para siya. Desidido talaga na lumapit sa dalawang napaka-sweet sa isa't isa. Sigurado kong awin na naman ang aabutin namin ni Charles. Ayoko pa namang nagagalit siya sa akin. Inawakan ko siya sa kanyang kamay, tsaka hinila pa o pumuli. What, Juliet? Hayaan mong gagong yan, ha? Nagmamakaawa ko siyang tinignan kaya naman nakita ko kung paano lumambot ang galit nitong mukha kanina. Narinig ko pa ang kanyang pagbuntong hininga. Jacob, gusto ko na siyang nalapit dito pero paano natin gagawin yon? Tanong ko rito. Natahimik kami na ilang segundo bago maliwalas ang kanyang mukha na para bang may naiisip na plano. Huwag kang aangal sa gagawin ko, ha? Just trust me, Juliet. Nakangisi niyang saan. Nagulat ako nang abutin ni Jacob ang baso na may lamang tubig, tsaka walang pagdadalawang isip na tinapon sa dress ko. Jacob! Gulat na sabi ko. Masyadong napalakas ang pagkakasigaw ko kaya napabaling ang atensyon ng mga tao sa akin. Kasama na sa atensyon yon ay ang dalawa na kanina pa naglalampungan. Mukhang nadistorbo ko pa sila dahil napahinto sila sa kanilang ginagawa. Nagkasalubong ang aming mata. Nakita ko kung paano mag-apoy ang kanyang mata sa galit na makita ko sinong kasama ko sa lamesa. Pero iniiwas ko na lang paningin ko sa kanya tsaka maling binilingan sa Jacob. Ngayon, alam ko na kung bakit niya nagawang itapon sa akin ang baso na naglalaman ng tubig. Hindi ko sinasadya, baby. Sorry na, huwag ka na magalit. Pasimple niya akong kinindatan. Kaya imbes na magalit ay bigla na lamang akong natawa. Dali-daling lumapit sa pesta ko sa Jacob. May dala-dala na siyang tissue. Ang akala ko iabot niya lang sa akin to pero nagulat ako nang yumuko siya tsaka maranasang pinunasan ng basa kong dress. Pero isang beses pa lamang lumapat ang tissue sa dress ko, naramdaman ko agad ang marahas na paghila sa akin palayo kay Jacob. Tumingala ako sa paghila sa akin. Bigla na lamang tumunog ng puso ko na makita ang nag-aalab niyang mga mata. Napatras ako na dahil sa takot. Hindi ko alam kung anong kinagagalit niya. Wala naman kasing masamang ginagawa sa Jacob. Kung tutuusin nga may masama siyang ginagawa. Pshh! Tingnan niya lamang kung makasama si Jacob. Bago ko hinila, papalabas ng restaurant na yon. Nakita ko pa ang pasimpleng pagkindat sa akin ni Jacob. Sinasabing gumana daw ang plano namin. Get in the car! Taimbagang nautos pero nanatili lamang ako nakatayo sa katabi ng kotse niya. He glared at me kaya wala ako nagawa kundi pumasok sa kotse niya. Paano si Dayan? Iniwan na niya yun Why are you with him? Tanong nito habang nagmamaneho. He is my co-model and my best ex-boyfriend. We're just having a dinner. Formal na sagot ko pa rito. Nakita ko kung paanong yumukod ang binata at kumunot ang noo sa sinagot ko. Stay away from him. Banta niya. Himala at kinakausap pa niya ako hanggang sa ngayon. Pshh! Hindi na lang ako sumagot para hindi na siya lalong magalit pa. Mabilis naman kami nakarating sa bahay. Nauna siyang naglakad habang ako naman nakasunod lamang sa kanya. Are you cheating on me? Gulat ako sa tanong niya pagkasarado pa lamang ng pintuan. Ayun na kaagad ang bungad niya. Mapait akong tumawa. Hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya ngayon. Are you cheating on me? Balik tanong ko sa kanya. Natahimik siya kaya't napaismid ako. Ngayon wala na siyang maisagot. Galit na tanong nito. He tightened his grip on my wrist. Ano naman ang pinuputok ng butsi niya? What is it to you if I cheat, ha? Ikaw ang una nagloko. Tanggap ko na hindi ka naman madalas umuwi.
Lasing kang umuwi, madaling araw kang umuwi, pero itong harap-harapan mo ako niloloko? Hindi ko matanggap, Charles. Asawa kita pero hindi ko dama. Ano ang sasabihin ng mga tao kapag nakita nilang nakikipaglandian ng asawa ko sa ibang babae? I blurted out. Saka walang pakundangan ko siyang pinagsusuntok sa dibdib. My tears began to fall. Hindi ko na napigilan eh. Ako na nga ang biktima, mukhang ako pa may kasalanan dahil sa paratang niya. Ang kapal pa rin ng mukha niya. Gusto ko sana isigaw iyon sa pagmumukha niya pero natatakot akong saktan niya ako. He tightened his grip in my wrist. Kaya napahinto ako sa pagpalo sa dibdib niya. We stared at each other. My heart pounded so fast na kinabahala ko. I inhaled just to relax myself. I blurted out for Pete's sake. Baka ko na pang maisip niya tungkol sa akin. Nang kumalma na ako, minaksi ko ng kanyang kamay na nakahawak sa akin. Di naman ako nahirapan dahil kusa niya itong niluwagan. I looked at him once before walking in my room. Napasandal ako sa pintuan, marahang napakagat sa labi. Mabuti na lang di niya na ako sinundan sa kwarto. Mamayang 9:00 ang alis namin. Mag-aayos na lang ako ng gamit para sa 3 days shooting na iyon. Nilagay ko sa isang bag ang mga gamit ko at iba pang bagay na magagamit ko habang nasa shooting kami. Pagkatapos noon, naligo na ako. Nagsuot na lang ako ng fitted skinny jeans at plain t-shirt. Napatingin ako sa relo ko at saktong 9:00 na. Sinukpit ko sa aking balikat ang bag at saka naglakad papalabas. Nakita ko naman ang dalawa na nasa may sala. Masama ang tingin na pinupukaw sa akin ni Dayan habang si Charles ay mukhang gulat dahil sa bag na dala ko. Umiwas na lang ako ng tingin saka nilagpasan silang pareho. Akala ko payapa na ako makakalabas ng bahay, yun pala hindi pa. Where are you going? Ang barito ng boses ni Charles ang sumakop sa buong silid. Napahinto ako sa paglalakad pero hindi pa rin ako lumilingon. It's none of your business but for the sake of our marriage, fine. I will be away for 3 days, out of town. Enjoy staying here with your mistress, but please, don't get caught. My voice is a bit cold. Walang mababakas na emosyon. They deserve it. Anyway, tinalikuran ko sila at naglakad ako papalapit sa pintuan. Narinig ko pa na para may mga yapak na sumusunod sa akin, kasabay ng malambing na boses. Hayaan mo na, honey. Katulong lang naman siya eh. Nangaasa na tinig ni Dayan iyon. Akala mo kung sino kang anghel? Demonyo pala. Umiling ako at saka sinarado ng pintuan. Sakto na may pumaradang kotse sa harapan ko. Nag-text sa akin kanina si Jacob, ang sabi niya, susunduin niya ako. Mabuti na rin yun para hindi ako mag-commute papunta ng Batangas. Lumabas ito sa driver's seat nang makita ko. Get in, Juliet. It will be a long ride. Nakangiti naman akong pumasok sa kanyang kotse pagkatapos magpasalamat sa pagsundo niya. Bago pa man makalayo ang aming kotse, nakita ko na ang isang figurang nakatayo sa labas ng aming gate. Nakatingin lang to sa kotseng lumalayo na. My heart ache. Alam ko masaya siya dahil walang Juliet na mangiistorbo sa kanya. Walang Juliet na makikipag-away sa kanya at mas lalong walang Juliet na pipigil sa gagawin nila ng totoong mahal niya. Bakit ang tahimik mo? Nag-away ba kayo? Basag sa katahimikan ni Jacob. Kanina pa ang tahimik at nakatingin lamang sa labas. Papunta kami sa Batangas kung saan doon daw ang shooting. We had a fight. Tugon ko habang hindi lumilingon sa kanya. Narinig ko pang pagbuntong hininga ni Jacob tsaka ang marahang pagpisil ng kanyang kamay sa kamay na nasa aking hita. Are you happy? Natigilan ako sa sandaling tanong niya. Kung magpapakatotoo ako, ang sagot hindi. Hindi ako masayang manloko ng mga tao. Hindi ako masayang nagpapanggap bilang ibang tao para lang sa pera. Mas lalong hindi ako masaya sa nangyayari ngayon sa buhay ko. Aakala ko kasi kung magiging ako si Juliet. Magiging masaya ako dahil natutulungan ko ang pamilya ni Juliet pero hindi pala. Hindi masaya. Konting tiis na lang, ilang araw o buwan na lang, aalis na rin naman ako. Babalik na ang totoong Juliet habang ako naman babalik na sa kung saan nararapat. At noon lang siguro ako sasaya kapag nakauwi na ako sa totoong pamilya ko. Cassandra, just tell me kung di mo na kaya. Nandito lamang ako? Napaawang ang bibig ko sa narinig sa kanya. Talaga bang narinig ko ang totoong pangalan na tinawag niya? O nababaliw na ako? Nag-hallucinate? Don't tell me na nalaman niya. Nagulat ba kita? Sorry. Napakurap-kurap ako habang nakatingin sa kanya. Hindi pa rin makapaniwala na narinig ko ang pangalan na tinawag niya. O nababaliw na ako. Nag-hallucinate. Don't tell me na nalaman niya. Nagulat ba kita? Sorry. Napakurap-kurap ako habang nakatingin sa kanya.
Hindi pa rin ako makapaniwala sa narinig ko ang pangalang Cassandra mula sa bibig niya. Paano mo nalaman? Kinakabahang tanong ko. My heart beat so fast habang nilalamig ang kamay ko. Don't worry, I wouldn't let anyone know. Tugon ito at saka marang hinimas ang likod ko para pakalmahin ako. Ngumiti lamang siya sa akin na matamis bago magsalita. Nung unang kita pa lang kita sa mall, alam kong hindi ka sa Juliet. Juliet has the mole in the right cheek. Nang kami pa palagi ko yung kinikis kahit magkahawig kayo ni Juliet ng mukha, alam na alam kong hindi ikaw yon. Cause your mole is in your left cheek. Sad nito pero walang kahit anong insulto sa kanyang boses. Para lamang siyang may sinasabi sa akin at parang natutuwa pa nga dahil magkamukha kami ni Juliet. Nawala naman ang kaba ko. He's harmless. Hindi niya ako ipapahamak. Alam ko yon. I let out a heavy sigh before I looked at the window. I am sorry. You don't have to apologize, Cassandra. You have nothing to do with this, pero you helped the Castro family. They owe you so much, Cassandra. Maraan ako napangiti sa sinabi niya. Kahit papano kumalma ako sa sinabi niya. Don't think too much. Take a nap and rest, okay? Nginitian ko siya at saka sumandal sa kanyang kotse. Mabilis naman bumigat ang talukap ng aking mata bago ko balutin ng kadiliman. Naramdaman ko pang mahinang pagtapik sa aking pisngi, kaya namumulat ako sa pagkakapikit. Gulat kong tinignan tanawin sa labas ng kotse. Nasa isa kaming resort sa Batangas. At napakaganda naman talaga ng view dito. Nakangiti akong lumabas ng kotse at saka pumikit. Dinadama ang mahinang pagkakakapit ng malamig na simoy ng hangin. Namiss ko tuloy ang probinsya namin, kung saan naroon si mama at ang kapatid ko na naninirahan. Ganito ang hangin sa aming probinsya. Ang sarap sa pakiramdam. Narinig ko pa ang mahinang tikim sa likod ko kaya naman napatingin ako kay Jacob na manghang nakatingin sa akin. Nagpapasalamat ako at dinagalit sa akin si Jacob. Sa bagay, napakatabait ni Jacob. Hindi ko nga alam kung marunong ba siyang magalit eh. Let's go? Ayaw niya saka nagpatiuna na sa paglalakad papasok sa resort. Napakaganda ng resort na ito. Sa malayong bahagi makikitang pagkakarino ng dagat. Crystal blue ito at kumikinang dahil sa sinag ng buwan. Meron ding mga swimming pool na iba-ibang sukat. Siguro exclusive resort ito dahil mabibilang lang sa kamay ang mga taong naririto. Good morning, ma'am and sir. This way po. Bati ng isang lalaki na batid ko'y nagtatrabaho dito. Giniyan niya kami sa isang private room. Naroon na ang iilang staff, photographer, maging si Manager Grace. Nakaupo sila sa harapan ng mesa kung saan marami na ang nakahain na pagkain. Napatayo si Manager Grace at saka ngumiti na makita kaming sabay na pumasok na Jacob. Juliet, Jacob, ali kayo. Sabay-sabay na tayong kumain. Tawag ni Manager Grace habang tinuturo ang dalawang upuan na bakante. Maingay ang bulwagan dahil sa mga nag-uusap na staff kaya hindi masyadong awkward kumain. Meron din mga wine na nakanda sa lamesa. Di ako gaano sanay uminom kaya juice na lang palaging iniinom ko. Balita ko may ex kayong dalawa. Why did you two broke up? Nagkaroon ng sandaling katahimikan nang mapunta sa amin ang atensyon ng lahat dahil sa isang staff. I don't know what to say. Hindi ko naman talaga alam ang rason kung bakit nag-break si Jacob at Juliet. Juliet got engaged to someone else. That's why. Hindi pa man natatapos ang sinabi ni Jacob, narinig ko ng iba pang komento. Merong nalulungkot dahil sa aming dalawa, pero yumuko na lamang ako. It's a fixed marriage, isn't it? Sabad naman ang isa pa na tinanguan lang ni Jacob bilang tugon. Mabuti na lang at nandito siya. Hindi ko talaga alam ang isasagot sa kanila kung wala siya. Please excuse us. She needs rest. Nagsitanguan naman sila bilang pagsang-ayon. Hindi pa rin sila tapos sa kanilang dinner kaya nauna na kaming umalis para naman makapagpahinga. I did not tell Jacob that I am sleepy and tired, but I think it is visible in my eyes. I mouthed him thank you before I closed the door. My eyes roamed around in my room. I think all of this was made from wood and bamboo. This is a modern style room and I really like it. Tumatangos ang hangin mula sa labas. Na makita kong kama para kong hinihila nito. Pasalampak akong humiga rito habang nakatingin sa ceiling. I am so tired and sleepy kahit kagigising ko lang naman sa pagkakatulog sa biyahe papunta dito sa Batangas. I need to save my energy for tomorrow's shooting. I knew it would be a tiring day for me.